Magandang umaga po sa inyong lahat. I-share ko lang po yung kung paano gawin yung root cause analysis kasi po napakahalaga po ito sa bawat trouble eh. Kahit sa planta o sa labas man ng planta o sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, ito po ay magagamit. Kapag ka po may mabigat na problema o ano pa man, makukuha ito sa root cause analysis. Ganito po lang yan eh. Ayan po yung legends. Pagka sinabing S, yan po yung talagang, yan po talaga yung posibleng dahilan ng pinagbulan ng problema, yung pinaka root cause. Pag naman po NS, ibig sabihin ng non-significant, hahanap pa po ng ebidensya, hindi pa tayo sigurado eh. Although na sa susunod na pagkakataon, baka yung cause na yan, siya yung magbibigay ng problema. So, ito po ay cause. Ibig sabihin, cause and effect. Kapag ka po ang, halimbawa, flood, pagka po papunta doon sa root cause, sa main cause, ang ano po dyan, ang way po niya na cause, halimbawa, bumaha. So, alam naman natin, ang baha ay nagmumula sa ulan. So, since na titingnan po natin na mas malalim, ano ang cause bakit bumaha? Kasi lalo po dito sa atin sa dam, sa Bustos Dam, madalas po kasi mag-overflow eh. Hindi naman po nangyayari sa Ipo Dam, sa hulo ng Bustos Dam na hindi naman siya nag-overflow. So, babaybayin po natin yung Bustos Dam. Bakit nag-overflow si Bustos Dam? Yan po yung dahilan eh. Yung dam na sa nangyayari, naipon na po doon yung mud soil. Yung po yung mga burak eh. Yung mga burak na yon simula pa ng araw. Diyan na pumupunta sa kagagawan ng anong dahilan bakit nagpupunta ang mga burak doon. Kasi po, yung river channel natin, unti-unti na pong nai-erode. Kada laki ng tubig, nakukutkot ng tubig at yung mga lupa-lupa po doon, yun yung magagaang, doon po yung mapupunta sa Bustos Dam. So, ano ang dahilan bakit na-erode? Kasi po yung dati, yung river channel doon, ngayon wala nang protection. Dati-dati may mga nakatanim na bakawan yan. Ngayon wala na, naubos na yung bakawan. Ano yung pinaka main cause at bakit naubos ang mga bakawan? Kasi po ang nangyari, ito po ang pinaka main cause o root cause. Ang mga illegal developer ng mga river shorelines ay walang tigil na kade-develop hanggang doon sa dulo ng hilog ay meron nagtayo na sila ng mga campsite doon, iba-iba, may kanya-kanya, may sa kabilang ibayo ng ilog, may sa kabila rin, kabilaan na po sila eh. Sa totoo lang, dapat hindi po yan pinapayagan na i-develop nila yung ilog. Kasi po, alam naman natin na kung ano yung possible na ibibigay niyan eh. Ang mangyayari po dyan, wala nang protection ng mga ilog, nagilid. Hanggang sa mabakbak lang yung tuwing lalaki na lang ang tubig, nababakbak. At yung lahat ng magagaang tulad po ng putik, pupunta po yan sa Bustos Dam eh. So pag pumunta po sa Bustos Dam niyan, asahan natin na ang putik pagdating sa reservoir, mas mabigat ang putik kaysa tubig, kaya ang umaagwas po yung tubig lang. So ang nangyayari, sa halip na ma-absorb ng dam ang mga tubig na manggagaling ng hulo, hindi na po ma-absorb kasi po may mga burak na doon eh. Ngayon, ano ang palatandaan ko bakit nasabi ko na maraming burak doon sa Bustos Dam? Dati-dati po kasi ang Bustos Dam nung araw, marami po diyan plapla. At nadadaanan ko, nakakapamili ako yung plapla na kulay orange. Ngayon wala na po eh. Wala na pong makikita ng plapla dyan kahit sa kailugan natin wala na eh. Ang nangyari po kasi sa mga isda dyan sa lugar na yan, since na napuno na po ng burak yung lugar niya, ang makakamataya na po ang isda. Kasi po ang mangyayari sa isda,
Ang isda kasi, ang inaagaw niya sa ilalim dahil yun ang parting malamig eh. So, humihinga lang yan para kumuha ng oxygen. Ang mangyayari kung burak yung ilalim, hindi na po sila makakahinga kasi hindi na rin sila makakalangoy, hindi na rin sila makakapagparamid dahil nga po sa mga burak na yon. So, ito po illegal developer of river shoreline. Yung mga dalampasigan natin, pinagtatayuan nila ng mga damara, mga campsite, hanggang hulo po yan, kabilaan po yan. So, isa yan sa tinitingnan ko na dahilan kung bakit nagkakaroon ng flood, ng bigla na lang na aagwas tong ating Bustos Dam kahit na lang mahina ulan. Ganyan po ang paggawa. Ayan, dire-diretso. Why ng why? So, ano pa? Ayan, significant po yan Ito po ang dahilan na isa. Dam mud soil high level. Kasi, why? Yung spring channel ay nag-eroded din po. Ano po ba yung spring channel? Yan po yung kasapaan natin. Na kung saan sinasabi ko nga mas malawak ang kailugan kaysa sapa. So, in terms of volumetric flow rate ng tubig, mas malaki ang volume na pumupunta sa ilog kaysa sapa. Pero pagdating po naman sa velocity, ang sapa ay mabilis in terms of velocity. Ibig sabihin yung agos ng sapa ay mas mabilis sa ilog. Kaya napakarami pong posibleng makukutkot ng sapa na kung saan ay dadalhin sa ilog para yung mga magagaang ay tatabon sa bandang malalayo sa ilog at yung medyo mabibigat dyan lang sa malalapit. At kukutkutin yung mga baybayin ng kasapaan. Spring channel eroded. Why? Kasi heavy mud flow on the spring. Ibig sabihin, yung mga putik na umaagos sa sapa ay napakaraming putik. Ano dahilan bakit napakaraming putik? Ito po yun. Yung mga forest natin ginagalaw ng tao. So once na ang forest ay na-expose sa ulan, lalo't sa katagalan ng panahon, yan po ang mga ugat po niyan mabubulok. Once na mabulok po ang mga ugat ng mga punong pinutol, halimbawa pinutol mo yan ng 5 taon o 10 taon, pagka po nabulok yan, magkakaroon po ng space sa ilalim kung saan ang tubig ulan po ay pupunta dyan. Kaya nga po yung gawing dalisdis na bahagi ay doon nagkakaroon ng landslide. Gawa nga po ng pinalalambot ng ulan yung ilalim na pinanggalingan ng puno na namatay. So, ano ang dahilan? Bakit ganon? Ito po ang dahilan kasi po yung illegal activity, illegal loggers. Ayusin ko pa yan. Illegal loggers ang dahilan. So, isa po yan sa dahilan. So, pangalawa na po. Ngayon po, meron pa pong isa na kung saan yung depletion ng mga mineral resources natin, yung mga limestone dyan, nagka-quarry dyan, illegal quarry. Ayan po, yung legal saka illegal quarrying. Pagka po kasi nagkukuwari, yung mga wastewater nila, kung sila ay irresponsabling mining operator ng limestone, possible na yung wastewater na sinasabi ko natatapon sa ibaba. Kasi dati po, 'di ba, noong time na hindi pa sila nagkukuwari, yung lahat ng tubig sa itaas, maraming pinagdadaanan. So, kumbaga sa kuwan, bago bababa ay sabog. Ngayon na po, yung mga tubig na yan, pagka yan in-expose mo yung mga batuhan na yan, hahanap po yan ng mga mabababang lugar kung saan doon po sila magsasama-sama ng pag-agos papunta sa ibaba. Tapos po, lahat ng daanan nila
tinatangay nila yung mga lupa dyan, tinatangay nila. At yan po ay dinadala sa sapa. Pagkaraan naman po ang sapa ay mababaw na since na mabilis yung velocity ng sapa at hindi niya na ma-accommodate yung volume, hahanap po ng ibang way ang sapa para i-release yung kanyang flow. Ang nangyayari po, ang sapa lumalaki, pumupunta sa mga tumana, sinisira ibang tumana kasi yung kanilang normal na dinadaanan ay natabunan na po eh. So ang mangyayari, yung sobrang dami ng tubig sa sapa na yan, dadali naman sa ilog. Kung ang ilog po natin ay mababaw na din, ang gagawin po ng tubig sa ilog, hahanap uli ng ibang pupuntahan yan. Lalawak na naman ng ilog at lahat ng mga katumanaan doon ay kanyang sinisira, tinatangay niya yung mga mud. At yung mga mud na yon, pupunta po yun sa Bustos Dam. So, ito na po yung panhuli. Illegal cultivation. Ito po yung kagagawa ng mga kaingeros. Itong mga kaingeros na ito, pagka po mahal na araw, sila nagsisiga dyan sa kanilang sa bundok natin, sa paanan ng Sierra Madre, at yan naman po ay matatanaw natin. Napakalaki rin po ang impact na binibigay niya sa pagbaha. Unang-una po kasi, pagka yung lupa na yan ni kinultivate mo, ginalaw mo yan, asahan nyo pag ulan yan, galing sa itaas, bulusok yan pababa. Dati-dati na may mga puno dyan, may mga damo dyan. Pagka umulan, medyo na-absorb pa yung mga tubig sa ulan galing itaas eh. So, hindi pagbaksak, hindi masyadong baha. Since na nilinis mo yan, tapos nasa taas, bubulusok yan pababa. Tulad din po ng nangyayari dyan sa mineral resources. So, hanggang sa lahat po na yan, yung sa illegal loggers, sa illegal quarrying, lahat na yan ang punta niyan sa sapa, tapos punta ng ilog. So yun lang po ang masasabi ko dito sa mga nangyayari sa pagbaha natin. Marami po salamat.